Kariel POV. Tahimik akong nakaupo sa harapan ni Lennon habang matamantong nakatingin sa akin. Samantalang si Manang naman ay may sinusupil ng ngiti na parang kanina pa nagpipigil. Habang ang asawa ko naman ay hindi maipinta ang muka. Pero wala namang masama sa ginawa ko. Nagmamalasakit lang naman ako. Isip-isip ko. Nabanggit ni Jay kanina dahil sa ginawa ko'y may na-trigger akong alarm. Kaya siguro galit ang asawa ko ngayon. Kaya pala'y maya-maya lang ay dumating ng mga tauhan ni Lennon. Dala ang kanilang mga baril. Pero para saan naman ang alarm na yon? Takang isip ko. Napapitlag ako nang tumayo sa Lennon. Akala ko'y masasakal na ako sa galit nito. Pero laking gulat ko nang iluhod nito ang isang tuhod sa harap ko. Hindi lang yon. Hinawakan pa nito ang kamay ko. Maingat na parang babasaging bagay ito. Bakit mo yun ginawa, Maginda? Sinabi ni Manang sa akin na may inaalala ka kaya mo to ginawa. Come on, tell me, para alam ko kung anong dapat kong ipagawa sa mga tauhan ko. Panghihikayat nito, namumutla akong tumingin kay Manang na ngayon ay patay mali siyang. Nakatingin na kunwari sa kisame. Si Manang naman, bakit kailangan pa nitong sabihin kay Lennon? Maktol ng isip ko. Alangang sabihin ko na kaya ako ginawa ito dahil sa paninitig niya sa akin at pagkailang ko. Baka magalit ito at tuluyan akong malagot. Sabihin mo sa akin, Maginda, ano ang bagay na inaalala mo? Tanong nito habang marahang pinipisil ng kamay ko. Dali-dali kong hinilang kamay ko mula dito. Tinignan ko ito ng may pagdududa na parang tinubuan to ng 10 sungay. Hindi ako sanay na ganito siya magsalita. Malumani na parang may halong lambing. Gusto kong kutusan ang sarili ko. Ano ba tong iniisip ko? Si Lennon, lalambing? Naku, malabo pa sa kanal yon. Hindi ako komportable kaya para makaalis na, sinabi ko ang totoo maliban sa kaugnayan nito sa kanya. Pasensya na ha, gusto ko lang namang palayasin ng mga masamang espiritu at bad energy dito sa bahay mo. Wala akong intensyong masama kung yan ang inaalala mo. May nakapagsabi lang naman sa akin na effective yon para pantaboy ng masasamang elemento. Pero promise, hindi ko na uulitin. Pangako ko, tumayo ako at humikab. Inaantok na ako, pwede ba na bukas na lang tayo mag-usap? Dahilan ko para makaalis na. Hindi ko na matagalan ng presensya nito. Nakakapanibago talaga. Napahinto ako sa pag-alis nang marinig ang sinabi nito. Bahay natin, Maginda. Mag-asawa na tayong dalawa, kaya bahay natin itong dalawa. Bahay namin? Dahan-dahan akong lumingon dito. Nang makita ko nakatayo ito habang matamang nakatingin sa akin, ay sininok ako. Talagang may kakaiba dito. Natatakot na tuloy ako. Nag-iwas ako ng tingin para hindi makita ang kakaibang tingin nito. May kung ano kasi akong emosyong nakikita sa mata nito na ngayon ko lang nakita simula nang makilala ko siya. Hindi ko maipaliwanag pero hindi ko to gusto. Aalis na ako. Antok na talaga ako. Napatingin ako dito nang hawakan nitong kamay ko. Bakit? Tinitigan ako nito ng matagal. Sa huli ay tumango ito kaya dali-dali akong lumabas ng study room. Pagdating sa kwarto ko ay mahina akong kinutusan ang sarili ko. Ang tanga mo, Kariel. Bakit kasi ginawa mo yon? Baka nakakalimutan mong hindi na ikaw ngayon si Kariel. Iba ang paniniwala ng mayayamang katulad niya sa buhay nating mahihirap. Mumuga ako ng hangin at nangako sa sarili ko. Simula ngayon, mag-iingat na talaga ako sa galaw ko. Kikilos na ako nang ayon sa antas ng buhay ko. Nagpaikot-ikot ako sa harapan ng salamin suot ang gown na binili ko noong nakaraan. Ngayong araw ang alis namin papunta sa live auction ni Lennon. Dahil hindi ako sanay mag-makeup, naglagay lang ako ng foundation at light pink lipstick sa labi ko. Hinayaan ko nakalugay ang maikli kong buhok. Pangalawang beses ko nang nasukat ang gown na ito, pero hanggang ngayon ay namamangha ako sa ganda nito. Pati ang mga tauhan ng asawa ko ay napapanganga nang makita ako. Kaya dahil doon ay tumaas ang confidence ko. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan na parang isang prinsesa.
Akala ko ay nasa sakyan na si Lennon. Kaya nagulat ako na makita ito naghihintay sa ibaba ng hagdan. Hindi ko inasang hihintayin ako nito sa ibaba. Sa maikling panahon ng magkasama kaming dalawa, masasabi ko na hindi ito gentleman. Wala itong pakialam sa ibang tao, mapababae man o kung sino. Kaya nakakagulat na makita ito naghihintay sa ibaba. Habang pababa ako, hindi ko mapigilan ang sarili ko na suriin ang kabuuan nito. Bihira ko lang itong makita na naka-formal attire na hindi nakabukas ang 3 botones ng polo o hindi naka-leather jacket. Madalas kasi na semi-formal o naka-bad boy outfit to. Nakasuot sila ng black tuksidong napailaliman ng short sleeve polo. Naka-necktie ito ngayon kaya lalo tong naging hot tingnan kagaya sa mga napapanood kong mga telenovela. Ang fitted na dark blue slacks at black shoes nito ay lalo nagpatingkad sa tangkad at mahaba nitong bias. Nakakrus ang baraso nito sa dibdib habang naghihintay kaya naman kitang-kitang magandang hulma ng kanyang katawan. Mula sa balikat, baraso at tindig. Ang lahat kay Lennon ay perpekto. Sigurado ako na pagkakaguluhan ito ng mga kababaihan sa oras na makita ito. Tinalo pa nito ang maraming artista pagdating sa karisma. Nagtama ang aming mata, nakita kong pagdaan ng paghanga sa kulay asul nitong mga mata kaya natigilan ako. Hindi ako sanay na tinitignan ng asawa ko ng ganito na para bang ako ang pinakamagandang babae sa paningin nito. Pinilig kong ulo ko kung ano-anong nakikita ko. Sigurado ako na namamalikmata lang ako. Kilala ko si Lennon. Sa maikling panahon naming magkasama ay napagtanto ko na hindi nito mahal si Maginda. Hindi ko alam ang dahilan nito kung bakit nagsinungaling ito sa amin na nagmamahalan sila ni Lennon kahit ang totoo ay hindi naman yata yun totoo. Siguro kinakahiya nito na one-sided lang ang relasyon nilang dalawa. Nang makababa ako ng hagdan ay nilahad ni Lennon ang kamay niya sa akin. Dumaan ang pag-alinlangan sa mukha ko. May parte sa akin na gustong hawakan ito, pero may parte din sa akin na gustong tumanggi. Siguro dahil sa ginawa nito sa akin kaya hindi ko makuha na magtiwala sa nakikita kong pagbabago nito. Mahirap kasing umasa, tapos sa huli ay mali pala ako ng akala. Bakang nakikita ko ay guni-guni ko lang lahat. Hindi ko inaasahan na ito mismong kukuha sa kamay ko. Mukhang nabasa nito na wala akong balak tanggapin ang kamay nito. Hindi ko rin inaasahan na hihilahin ako nito, kaya napasinghap ako. Tumama ang mukha ko sa dibdib nito. Inis na tumingala ako sa kanya. Hindi naman kailangang manghila, kaya bakit nanghihila ito? Napatras ako ng ulo na bigla itong yumuko at ilapit ang mukha sa akin. Amoy na amoy ko ang mabangong hininga nito na tumatama sa mukha ko. Napakaganda mo ngayon, mahinang anas nito. Maikli lang ang sinabi nito pero ang laki na naging epekto sa akin. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Inaamin ko na natuwa ako. Minsan lang kasi may lumabas na maganda sa bunganga nito. Dahil bukod sa mura, puro masakit na salita kang yata ang kayang sabihin nito. Humawak ako sa dibdib ko at utal na sumagot. Salamat, ikaw din ang gwapo mo. Makapigil hiningang puri at pagsasabi ko ng totoo. Lumunok ito at tumayo ng tuwid. Tumingala ito sandali. Nakita kong pag-alon ng lalamunan nito. Nang magbaba ito ng tingin ay nakita kong pagdaan ng emosyon sa mata nito na hindi ko mapangalanan. Humigpit ang hawak nito sa kamay ko. Come on, baka mahuli tayo kung magtititigan pa tayo dito. Namula ako at nakangusong nagsalita. Ikaw lang naman tong nakatitig sa akin, bulong ko. Mukhang umabot to sa pandinig nito dahil nilingon ako nito. Ang ibig kong sabihin tama ka. Bilisan na natin. Ang lakas naman ng pandinig ng hanayop na to. Ano kayang nakain nito?
Isip-isip ko habang nakatingin dito. Pinagbuksan din ako nito ng sasakyan. Wow, nasabi ko na lang nang makarating kami sa lugar kung saan gaganapin ng live auction. Sa rooftop ng 5-star hotel ito ginanap. Lahat ng narito ay halatang mayayaman katulad ng asawa ko. Tumingin ako kay Lennon nang hawakan niyang kamay ko. Dinala ako nito sa pinakaunahan kung sa may 2 upuan na magkahiwalay. Mukhang para talaga sa amin ito dahil nang makita kami ng event organizer ay binati kami nito. Pinagkiskis kong palad ko. First time kong makadalo ng ganito kaya excited talaga ako. Kahit nagtataka ako kung bakit kailangan ng mga itong ibid pwede naman itong bilhin. Hindi nagtagal ay nagsimula ng magsalita ang host ng auction. This rare antique treasure, this classic watch is a true luxury, a testament to a bygone era of exquisite craftsmanship meticulously preserved for generations, now offered to the highest bidder. Kuminang ang mga mata ko sa pagkamangha. Kahit luma na at napaglipasan ng mga panahon, ay napakaganda pa rin ito. Hindi naglahong kagandahan ng relo sa nakalipas na mahabang panahon. The bidding starts at 200 million pesos. Panimulang presyo ng host. Nalula ako sa narinig ko. 200 million pesos? Isang relo lang pero katumbas ng maraming bahay ang presyo? Hindi lang bahay. Makakabili ka pa ng mga sasakyan at makakapagnegosyo. Mas lalo pang lalaki ang mata ko nang itaas ni Lennon ang hawak na bidding paddle. Maya-maya ay nagtaas na rin ang iba pa. 210 million, 220 million, 250 million. Halos mahilo ako sa paglingon sa taong nag-agawan na makuha ang relo. Daig pa na mga ito ang nagtatapon ng pera. Do you like it? Bulong na tanong ni Lennon sa tenga ko. Tumango ako. Oo sana, ang kaso lang ang mahal. Nalaki ang mata ko nang itaas ulit ni Lennon ang hawak na bidding paddle. 500 million? Anong ginagawa mo, Lennon? Gusto ko siyang awatin dahil nangihinayang talaga ako. Saka pwede naman akong bumili ng mumurahin lang. Hindi ko kailangan ng ganito kamahal. Pero nang lumingon ito sa akin, nang may ngiti ay natulala ako. Si Lennon, nginitian ako. Kinusot ko ang mata ko dahil baka na malikmata lang ako. Mukhang tama ako dahil paglingon ko dito ay nakaupito ng tuwid at nakatingin sa unahan. Going once, going twice. Sold to Mr. Hanson. Congratulations to the new owner. Bawat labas ng bagong item ay tinatanong ako ni Lennon kung gusto ko ito. At lahat ng yun ay binid ni Lennon kahit napakamahal. Here, look at this. This watch suits you well. Tumingin ako sa relo na sinuot nito sa akin. Tama si Lennon, napakaganda nito sa kamay ko. Sa unang tingin ay masasabi mo kaagad na mamahalin. Natigilan ako. Para talaga sa akin to. Sino pa bang magsusuot nito kung hindi ikaw na asawa ko? Sunod na sinuot nito sa akin ay ang kwintas na binid din nito kanina na doble ang presyo. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko dahil asawa kita, Maginda. You deserve this all. Sabi nito habang matamang nakatingin sa aking mga mata. Napahawak ako sa dibdib ko at bigla itong kumabog ng malakas. Mukhang aatakihin yata ako sa puso sa kabaitang ipinapakita sa akin ng asawa ko. Nagpaalam ako na pupunta ng restroom. Pagdating ko dito ay naghilamos ako. Pero imbis na mahimasmasan, lalo pang kumabog ang dibdib ko. Mahina akong sinampalang pisngi ko. Ano bang kinatatakot mo? Dapat nga magpasalamat ka dahil nasapian ng good spirit ang asawa mo. Dapat nga ay magsaya ka. Kausap ko sa sarili ko. Tumingin ako sa kwintas at relong suot ko. Kulang-kulang 1 bilyon ang presyo ng lahat ng ito. Ginastosan ako ni Lennon ng ganito kamahal na bagay. Nakakalula talaga ang presyo nito. Pinaypayan ko ang mukha ko gamit ang kamay ko. Feeling ko magiging malaking kasalanan kapag nawala ko ito. Baka masakal ako ng asawa ko.
Maginda? My God! Sinabi ko na nga ba't ikaw yan? Masayang bati sa akin ni Charlotte. Yumakap ito sa akin pagkatapos bumeso. Hindi mo ako nare-replyan. Nagtatampo na ako sa'yo. Masyado kayatang busy sa honeymoon nyo, kaya hanggang ngayon, hindi mo sinasagot ang mga messages ko. Hindi ako nakareact agad nang makita ito. Naku naman, anong ginagawa ng babaeng ito dito? Iniiwasan ko talagang replyan to. Baka kasi may mapag-usapan kami hindi ko alam. Ayoko namang mangyari yon. Doon kasi magsisimula ang duda kaya nag-iingat lang ako. Kinasal ka lang, nakalimutan mo na ako ha. May pagtatampo sa boses na sabi nito. Ano kasi, nasira kasi ang phone ko at hindi pa ako nakakabili ng bago. Saka tama ka, busy din talaga ako. Alam mo naman kapag bagong kasal, maraming dapat matutunan. Kaya inuuna ko na munang mag-aral kung paano maging ulirang asawa. Pagdadahilan ko. Naku naman, wag na sana akong tamaan ng kidlat sa pagsisinungaling ko. Isip-isip ko. Hindi naman kasi ako ulirang asawa kay Lennon. Kasalanan naman ito ng lalaking yon. Yun naman talaga ang bala ko noong una, pero hindi ko matiis ang ugali nito. Sumilay ang nanunudyong ngiti sa labi ni Charlotte. Halata nga, napansin ko nga. Kitang-kita ko kanina kung gaano kayo kalapit kanina. Mukhang nagkasundo na kayong dalawa ngayon, hindi katulad noon. Siya nga pala, ano ang ginagawa mo dito? Pagbabago ko ng usapan, baka kasi kung saan pa mapunta, ang usapan naming dalawa. Mukhang hindi narinig ni Charlotte ang tanong ko dahil nakatingin lang ito sa kwintas na suot ko. Nang mapansin niya na nakatingin ako ay ngumiti ito. Oh, I'm sorry. Hindi lang talaga ako makapaniwala na okay na kayong dalawa. Ang sabi mo kasi sa akin noon ay wala kang balak pakasalan siya. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. May lungkot sa mata nang hawakan itong kamay ko. Maginda, kung kailangan mo ng tulong ko, nandito lang ako ha. Hindi ba sabi ko naman sa'yo noon kung ayaw mo talaga kay Lennon, ay tutulungan kita na lumayo. Alam ko namang napipilitan ka lang na maikasal sa kanya. Pinisil nito ang kamay ko. Kaibigan kita, kaya handa akong tulungan ka. Ayaw talaga kay Lennon, napilitan? Kung gano'n ay nagsinungaling sa amin si Maginda na mahal nito si Lennon? Napabuga ako ng hangin. Ang komplikado naman pala ng buhay ni Maginda. Salamat Charlotte ha. Pero wag mo kong alalahanin, ayos lang ako. Tanggap ko na kasal na ako sa kanya. Balang araw matututunan ko rin siyang mahalin. Pagsasakay ko sa sinasabi nito. Lalong nalungkot ang mukha nito, halatang naawa ito sa akin. Niyakap ako nito. Basta if you need anything, tell me. Handa akong tulungan ka. Salamat Charlotte. Swerte din pala si Maginda sa kaibigan katulad ko. Sige, aalis na muna ako. Naghihintay na sa akin ang kasama ko. See you next time Maginda. Paalam nito. Bye. Nang mawala ito sa paningin ko ay nakahinga ako ng maluwag. Mabuti na lang umalis na ito. Hindi na humaba ang usapan namin. Pagbalik ko sa pwesto namin kanina ay wala na dun si Lennon kaya hinanap ko ito. Napahinto ako sa paglalakad nang mahagip kong isang pamilyar na matangkad na lalaki sa hindi kalayuan. Ilang beses akong kumurap dahil baka namamalikmata lang ako. Pero nang humarap ito sa akin, ay tuluyan ng tumambad sa akin ng mukha nito. Hindi. Nanigas ako sa kinatatayuan ko at nanlamig ako. Ito ang lalaking pumatay kay Mayor. Gusto kong tumakbo pero para ako napako sa kinatatayuan ko. Nanginginig ang tuhod ko at anumang sandali ay parang bibigay ito sa takot ko. Hindi ko makakalimutan ang mukha nito. Ang sabi sa akin ni Mami Nora ay nagbayad na ito sa batas. Kung ganon, anong ginagawa ng lalaking ito dito? Maginda? Namutla ako ng tawagin itong pangalan ko. Kilala nito si Maginda? Namanhid ang katawan ko nang yakapin ako nito. Hindi ko akalain na makikita kita dito. Kamusta na? Matagal na rin tayong hindi nagkita ha?
Ha? Kumunot ang noon ito. Namumutla ka. Ayos ka lang ba? Nag-aalala ito. Nang hawakan nito ang kamay ko ay tinabig ko to. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niya sa mga katrabaho ni Neri. Ang pagbaril at pagsakal niya sa mayor ko. Isa itong kriminal at napakasamang tao. Pasensya ka na ha. Naaksidente kasi ako kaya may mga nakalimutan akong tao. Natigilan to. Pero ngumiti din kaagad kaya lumabas ang biloy nito. Kung titignan parang hindi to makakagawa ng kasamaan dahil gwapo to at mukhang kagalang-galang. Ganun ba? Kaya pala parang nagulat ka nang makita ako. Bumuntong hininga to. Kaya ba hindi ka nakapunta ng lamay ni kuya? Kuya? So, pati si kuya nakalimutan mo? I can't believe it. Kaya pala hindi ka dumating hanggang sa huling araw ng lamay niya. Napakalungkot pang sabi nito. Kung hindi ko alam na masama itong tao ay baka madala ako. Maginda, ako to si Joros. Kaibigan mong dahilan kaya nakilala mong kuya ko. Hindi ako ang makapaniwalang pati si Kuya David ay makakalimutan mo. Napaawang ang labi ko sa narinig ko. David? Tumango to. Oo, si Kuya David. Yun ang pangalan ng kuya ko. Hindi ba sumagi sa isip mo kahit isang beses ang pangalan niya? Tanong nito, hindi makapaniwalang umawang ang labi ko sa narinig ko. Si Mayor at Maginda, hindi lang sila basta magkakilala. Magnobyo silang dalawa. Naalala ko ang dahilan kaya nagpalinis ng villa si Mayor. May gaganapin daw na party dito at magkakaroon din daw ng malaking announcement. Tapos naalala ko rin ang sinabi ni Maginda sa amin noon tungkol sa nalalapit na pag-anunsyo ng fiancé nito sa kasal nila sa publiko. Kaya pala nandun sa plaza si Maginda nung araw na nandun si Mayor kahit hindi naman ito taga doon. Kung ganun, ang tinutukoy ni Maginda na fiancé ay hindi si Lennon, kundi si Mayor. Muli itong nagsalita. Akala namin ay kinalimutan mo na si kuya, kaya hindi ka nagpakita dahil ayaw mo masangkot ang pangalan mo sa kanya. Lalo na't hindi pa official na nilabas ni kuya ang tungkol sa relasyon niyong dalawa. Maginda, kilala mo naman ang kuya ko, hindi ba? Mabuting mayor siya. Nakakalungkot lang dahil sinapit niya yun sa kamay ng masasamang taong halangang kaluluwa. Nanlambot ako. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko. I'm sorry, Maginda. Hindi ko dapat sinasabi ito ngayon sa'yo dahil sa kondisyon mo. Pero ikaw lang kasi ang kaibigan ko na pwede kong paglabasan ng sama ng loob ko. Nakabalatay pa ang sakit at pangungulila sa mukha na sabi nito. Mapagpanggap. Gusto ko sampalin hanggang mamanhid ang kamay ko. Pero kailangan kong kontrolin ang sarili ko. Hindi dapat nito mahalata na may alam ako. Sigurado na mapapahamak ako. Napakasama nito. Sarili nitong kapatid ang pinatay nito. Maginda, anong ginagawa natin dito? Takang tanong ni Neri sa akin. Niyaya ko kasi ito na pumunta dito sa Muntinlupa. Gusto kong kumpirmahin ang hinala ko. Ma'am, nanlaban ng taong yon kaya namatay siya on the spot. At hindi nakulong pa kasama ang mga kasama niya. Nanlumo ako sa sinagot ng pulis sa akin. Nagsinungaling na naman sa akin si Mami Nora. Niloko na naman ako nito sa pangalawang pagkakataon. Maginda, bakit gusto mong makita ang pumatay kay Mayor? Hindi mo ba nabalitaan ang nangyari sa kanila? Nang umiling ako ay nagpaliwanag to. Nalinis ng pangalan ni Karil. Hinuli sila pero nanlaban sila kaya nasawi sila. Mali ka, Neri. Hindi pa nahuhuli ang totoong may kagagawan sa pagkawala ni Mayor at ni Maginda. Gusto kong sabihin yon, pero pinigil ko ang sarili ko. Kumuyom ang kamao ko nang maalala ang nakakadala na pagpapanggap ni Joros. Kung hindi ko to nakitang pinatay si Mayor ay baka maniwala ko dito. Ang galing kasi nitong artista. Kapatid pala nito si Mayor. Sa kakaibigan nito si Maginda. Bakit hinayaan nito na madamay ito sa gulo ko? Nakakatakot na talagang mundo ngayon. Kahit kaanak mo at kaibigan ay pwede kang gawa ng masama ngayon. Pagkagaling namin sa Muntinlupa ay pumunta ako sa bahay nila Mommy pagkatapos kong ihatid si Neri sa kanila. Naku ma'am,
Nasa States ang mami mo ngayon at mukhang matatagalan. Hindi kasi siya nagsabi kung hanggang kailan siya mananatili doon. Pwede ba na pahingi na lang ng number niya, yung active sana para matawagan ko siya? Kailangan ko kasi talaga siyang makausap eh. May importante akong sasabihin sa kanya. Pasensya na Maginda, kahit kami hindi rin siya makontak. Hayaan niyo ho kapag tumawag siya, ipapaalam ko kaagad sa inyo. Sagot nito. Nanlumo ako, ano nang gagawin ko ngayon? Kahit na gusto kong magpatulong kay Lennon ay hindi naman pwede. Mauungkat lang ang kaugnayan ko kay Maginda at kay Mayor. Baka malagi sa alanganin ng pagpapanggap ko. Baka mabuking kung sino talaga ako. Ang dami ko sanang gustong itanong kay Joros, ang kaso biglang dumating si Lennon at galit na, hinila ako. Mukhang hindi ito kilala ng asawa ko dahil nung pauwi kami ay tinanong ako nito kung sino si Joros. Bumuntong hininga ako hanggang ngayon na hindi ako makapaniwala na magkakilala si Mayor at Maginda. Kaya pala nangako siya sa akin na tutulungan akong linisin ang pangalan ko at mapanagot ang gumawa noon kay Mayor dahil si Mayor ang lalaking tinutukoy niya na mahal niya. Hindi agad ako umuwi pagkagaling ko sa bahay ni Mami Nora. Nagpahatid na muna ako sa nagdaan naming restaurant at dahil nagutom ako, hindi ko napansin na mag-alauna na pala. Pababa na sana ako ng sasakyan nang biglang may lumabas sa katabi naming sasakyan sa parking lot na 2 tao. Nagulat ako na makilalang mga to. Teka, magkakilala sila Charlotte at Joros? Sa bagay posible naman talagang magkakilala sila. Siyempre, magkaibigan si Charlotte at Maginda. Malaki ang posibilidad na makaibigan din silang dalawa. Gusto ko sanang bumaba para balaan si Charlotte pero nagdalawang isip ako. Hindi ko alam kung gaano sila ka-close. Baka ako pang lumabas na sinungaling. Kumuyom ang kamao ko. Ang kapal na mukha ng Joros na to na humarap kay Charlotte na parang walang ginawang masama kay Maginda. Ubod talaga ng sama ang lalaking ito. Sa bagay, akala yata ng Judas ay buhay pa si Maginda. Pero ang buhay ng mga kasamahan ni Neri at buhay ng kuya nito ang kinuha nito. Sapat na yun para makonsensya to. Pero mukhang sagad to sa kasamaan kaya nagagawa pa nitong umakto na parang walang ginawang kasalanan. Nagtaas baba ang dibdib ko sa galit habang masamang nakatingin dito. May araw ka rin sa akin. Pangako, ako mismo maglalagay sa'yo sa kulungang nararapat sa'yo. Bulong ko. Manong, sa ibang restaurant na lang po tayo. Utos ko. Baka kasi, masuka lang ako dito. Ano ang gagawin ni Karil ngayong kilala na niya ang pangalan ng taong pumatay kay Mayor? Magawa kaya niyang maitagong tunay niyang pagkatao at malayang makahalubilo sa mga tao mapagbalat kayo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.